Panginoon, maraming salamat po Lord sa pangito Lord. Yan, muli nga Panginoon na napakadakilan po Lord. Muli nga Lord, napakabuti niyo Panginoon. Yan, salamat po Lord, salamat sa araw na ito Lord. Muli Panginoon, sa kailangan ng pagkabuhay Panginoon. Yan, salamat sa joy Panginoon, salamat sa pagliligtas sa amin Panginoon. At higit sa lahat Lord, salamat na buhay Panginoon ay ang ayong pag-asa Panginoon dahil sa inyo Panginoon. Kaya dalangin namin Lord sa umaga na patuloy namin mabless ang iyong puso Panginoon sa pagkikita ng awit. Papuri Panginoon sa pagsampalarin ng Lord na mapapala namin ang puso Panginoon. Kaya salamat sa lahat-lahat Panginoon at dalangin namin na patuloy na kumilos sa iyong banal na Espiritu Lord sa lugar ito at maging sa puso at sa buhay ng bawat sa amin. Salamat po sa inyo lahat ng kapulihan at salamat po Lord sa lahat ng iyong ginawa sa amin. Sa dalangin namin sa tayong pangalan ng aming Jesus. Oh my
God, dahil sa inyo, meron kami buhay, Panginoon. God, pinutol nyo, Panginoon, lahat ng tanikala, Lord. Salanan, Panginoon, sa mundo ito, Lord. Namatay kayo, Panginoon, at kayo, Panginoon, ngayong araw na ito, God, kayong nabuhay, Panginoon. And God, salamat, O Lord, salamat na nabuhay kayo para sa amin, Panginoon. Namatay kayo para sa amin, O God. Lord, dahil sa inyo, dahil sa lahat ng iyong ginawa, Panginoon, nandirito kami, Lord, malaya, Panginoon. Malaya na sumasamba sa inyo, Panginoon. Malaya, Panginoon, na nagpupuri sa inyo, God. Malaya, Panginoon, na makakapag-aral ng mga salita, Panginoon. Malaya na dumadalain ng Lord. Salamat, O Lord, sa lahat, Panginoon. God, tunay nga, Panginoon, na hindi matutumbasan ng kahit ano yung pagmamahal sa amin, Panginoon. Hindi matutumbasan ng kahit ano, O Lord, ng lahat ng iyong ginawa sa bawat sa amin, O Lord. Manapagpunan kayo, Panginoon, at sa inyo po na binabalik ang pinakamatas na papuri, pagsamba ng salamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Take some time po and greet everyone happy Resurrection Day. Happy Resurrection Day po. Jan. Good morning po and happy Resurrection Day again. So, thank you Jesus. Siya'y nabuhay ulit para sa ating lahat. So, let's start. Ang title po natin ngayong umagang ito, hindi po yan. But reminds us that Jesus has risen indeed. Diba? Ang ating Panginoon ay nabuhay na ulit. So, ang ating title ngayong umagang ito is Rolling the Stone Away. So, meron siya ako pag-ipindot na lang. Thank you, my son. Mark chapter 16, verse 1 to 8. If you have your Bible, please turn to Mark 16, chapter 16, verse 1 to 8 po. Tayo ngayon. So, rolling the stone away. So that's Friday, nung Friday na pinag-aralan natin, Jesus died on the cross para sa ating lahat. Diba? He died, suffered doon sa cross para sa lahat ng ating mga kasalanan. He take our place para tayo ay maalis doon sa kasalanan. He freed us from the sin na tayo yung gumawa, di ba? Na dapat deserve natin yung penalty ng ating mga kasalanan. But Jesus took our place. But this morning, as Jesus died, now, siya ay mabubuhay ulit. At bibigyan niya tayo ng hope o pag-asa. Di ba? At sasabihin niya that death, I conquer death. Napagtagumpayan ko na ang kamatayan. But, ngayong umarang ito is different. You know, pag-aaralan natin that who will roll, sino yung mag-aalis ng bato na malaki sa bawat buhay natin. Diba? So, basahin natin dito yung Mark chapter 16, verse 1 to 8. Sabi dito, pagkalipas ng Sabat, bumili ng pamahid na pabango si Maria na taga Magdala at si Maria na ina ni Santiago at si Salome upang pahiran siya. Maagang maaga sa unang araw ng Sanglinggo, pumunta sila sa libingan sa pagsikat ng araw.
Sinabi nila sa isa't isa, sino ang magpapagulong para sa atin ng bato sa bukana ng libingan? Nang tumingin sila pataas, nakita nila na naigulong na ang bato sapagkat ito'y napakalaki. Verse 5, nang pumasok sila sa loob ng libingan, nakita nila ang isang binatang nakaupo sa gawing kanan na nakasuot ng puting kasuotan. Dahil dito sila'y lubhang nanggilalas. In verse 6, sinabi niya sa kanila, huwag kayong magnilalas. Hinahanap ninyo si Jesus na taga Nazaret, na ipako sa krus. Nagbangon siya. Wala siya rito. Tignan niyo ang dakong pinaglagayan sa kanya. Ngunit umayo kayo at sabihin ninyo sa kanyang mga alagad at kay Pedro na mauuna siya sa inyo sa Galilee. Doon ay makikita ninyo siya gaya ng sinabi niya sa inyo. Pagkalabas nila sa libingan, nagmadali silang tumakbo na nanginginig at nangingilalas. At dahil sa takot, wala silang sinabing anuman sa kanino mang tao. And in New King James Version, he said, now when the Sabbath was past, Mary Magdalene, Mary the mother of James, and Salome bought spices, that they might come and anoint him. Very early in the morning, on the first day of the week, they came to the tomb when the sun had risen. And they said among themselves, who will roll away the stone from the door of the tomb for us? But when they looked up, they saw that the stone had been rolled away, for it was very large. And entering the tomb, they saw a young man clothed in a long white robe sitting on the right side, and they were alarmed. But he said to them, do not be alarmed. You see, Jesus of Nazareth, who was crucified, he is risen. He is not there. See the place where they laid him. But go, tell his disciples and Peter that he is going before you into Galilee. There you will see him, as he said to you. So they went out quickly and fled from the tomb, for they trembled and were amazed. And they said nothing to anyone, for they were afraid. So, itong verse na to, in Mark 16 verse 1 to 8, ito yung pinakaunang Easter morning. Diba? Ito yung kauna-unang Easter morning na nangyari. Yung tatlong babae na si Maria Magdalena, Maria na nanay ni James at ni Salome, ay pupunta sila dun sa tomb ng ating Panginoong Jesus. Pero as they go there, papunta sila doon, meron silang isang question sa kanilang kaisipan. Sino yung magtatanggal ng bato para sa atin? Sino yung mag-roll away ng napakalaking bato na yon para sa atin? Dahil ito ay napakalaki. Diba? Sabi nga sa history, kung titignan natin, it takes 20 men para tanggalin yung bato na yun. So, ganun siya kalaki. Sipin nyo, tatlong babae papunta doon sa tomb ni Jesus na ang laking tipak ng bato na kailangan nilang tanggalin. So, nag-iisip sila, say, walking towards doon sa tomb ni Jesus, sino yung mag-aalis ng bato para sa atin? Sino yung magtatanggal doon? Kung nakarating na tayo doon, paano natin tatanggalin yung bato na yun? So like I said, 20 katao o higit pa ang makakapagtanggal nun. So, alam natin na yung pupuntahan nila doon, yung makikita nila doon, at darating sila doon na hindi nila matatanggal yung bato na yun. Ano ba gustong gawin ng tatlong babae? Si Maria Magdalena, si Maria, na isa pang Maria, at si Salome. Gusto lamang nila na i-anoint ang ating beloved Savior, yung kanyang patay na katawan. Ito yung
Yung tatlong babae ito yung pinaka-last of act of love nila na gagawin towards Jesus. Dahil ang ating Panginoon, siya lamang ang nagpakita ng pagmamahal sa tatlong babae na ito, na wala nang higit na pagmamahal pa na nakita nila. So, as they going towards the tomb, ang gusto lang lamang nilang gawin is anoint the body of Jesus Christ. Pero papaano nila gagawin yun kung hindi nila kayang buksan yung pintuan o yung malaking tipak ng bato? So, yung pinaka-unang-una sa kanilang isipan ay yun. Yun yung tanong nila sa kanilang mga isipan. So, kung titignan natin, hindi nila iniisip about papalapitin ba sila ng mga gwardiya, ng mga Romano dun sa tomb ni Jesus. Hindi nila iniisip yun. Diba? As they approach dun sa tomb, makikita mo, as the story said, or the Bible said, the scripture said, merong nagbabantay na 2 legionnaire ng Romano na malalaki. Diba? So hindi nila iniisip yun. Hindi sila worried na sila pagdating nila doon ay maaaresto sila dahil sila ay follower ng ating Panginoong Jesus. Diba? Hindi sila nag-worry about it. At hindi rin sila nag-wonder bakit si Peter at yung mga disciples ng ating Panginoon ay hindi sumama sa kanila. Hindi sila nagtataka, diba? Na bakit hindi sumama si Peter at yung mga disciples? Hindi nila iniisip din yun. Alam nyo, ano yung pinaka-main concern nila? Is to see the body of Jesus Christ. Ang kanilang tagapagligtas, ang ating tagapagligtas, na pinako sa krus at nakahiga at patay dun sa tomb. Diba? Yun yung gusto nilang makita, to anoint the body of Jesus Christ. They weren't concerned kapag napunta kami doon, ano yung magiging reaction natin kapag nakita natin ang bating Panginoon. They're not, hindi sila concerned doon. Ano yung iniisip nila na sinasabi ko dito? Ano yung iniisip nila? Unang-una, sino ang mag-aalis ng bato? Dahil napakalaki. Alam niyo po ba, ang Easter ay napakaraming meaning. Easter means many things para sa atin bilang isang Kristiyano. Dahil ito'y napakarating miracle to mean just one thing sa buhay natin. Yes, Easter clearly means that Christ is risen. That Jesus is resurrected from the dead. Yun yung isang malinaw na meaning ng Easter para sa atin. It means death. It means that Jesus defeated death. Easter means that yung buhay na walang hanggan ay totoo. Na ang kamatayan ay hindi natatapos yung buhay natin sa ating Panginoon. Na lahat ng namumuhay at naniniwala will never die. But itong stone na to, na being rolled away from the tomb, ito isang detailed recorded sa 4 na gospel. Kung babasahin nyo yung 4 gospel, Matthew, Mark, Luke, and John, ito ay recorded that yung stone na to being rolled away by himself. Diba? Makikita nyo doon sa 4 na gospel na naka-detailed story ito. So, dito, it tells us something else about Easter. Na para sa akin ay significant, napaka-importante para sa ating lahat na mananampalataya. The stone being rolled away ay nagsasabi sa atin that Easter
It's all about the way in which God removes obstacle sa buhay natin. Those obstacles o yung mga obstacles na yon that try to keep us from God. And yung mga stones na yon o obstacles na yon try to stop us para mamuhay o isa pamuhay yung buhay natin that God has called us to live. So ngayong umagang ito, I invite you na isipin natin sa buhay natin na tayong lahat ngayon individually dito sa ating church. Isipin natin, ano ba yung mga bato na yun sa buhay natin? Ano ba yung mga malalaking tipak ng bato na yun sa buhay natin? Yung mga obstacles na yun that are keeping us from living the full, abundant life para sa ating Panginoong Jesus ngayon. Ano ba yung mga obstacles na yun sa buhay natin? Ano ba yung nagko-cover na yun sa atin para isa pamuhay natin yung tinawag sa atin ng ating Panginoon? Para isa pamuhay natin yung abundant life with Christ. Isipin natin yung mga challenges that are trying to keep us dun sa ating mga tomb. Yung mga battle na nangyayari sa buhay natin ngayon, na nagpaparalyze sa atin with fear. Na nagtatrap sa atin, na nagtatry to stop us from living, really living yung bagong buhay natin kay Kristo. At isipin natin, ano ba yung tinuturo ng Easter sa atin ngayong umagang ito? Isipin natin, ano ba yung tinuturo ng Easter about how God planned to remove those stones sa buhay natin? Isipin natin yung mga bagay na yun sa buhay natin. Tanungin natin yung ating mga sarili. Ano ba yung mga stones sa buhay natin na hindi natin ma-roll away? Nagpre-prevent sa ating buhay para mamuhay para sa ating Panginoon. Tingnan natin si Peter. Diba? Let's start with Peter here. At doon sa mga followers ng ating Panginoong Jesus, yung mga first disciples ng ating Panginoon. Kung titignan nyo at babasahin nyo dito yung ating verse, ay maninotice nyo that hindi nag-appear dito sa gospel reading natin na yung mga disciples, si Peter, ay hindi kasama papunta doon sa tomb ng ating Panginoong Jesus. Di ba? Hindi sila sumama doon sa tatlong babae. They're not going to the tomb para tulungan yung mga babae to remove the stone. Hindi, di ba? Hindi natin nabasa yun. Nandun sila, doon sa upper room, nakalock. Natatakot sa kanilang mga buhay. So, no wonder, itong tatlong babae na si Maria Magdalena at isang Maria at si Salome ay hindi sila worried. O worried pala sila kung sino yung mag-aalis ng bato. Dahil hindi nila makumbinse na yung mga disciples, sina Peter, kasama ng kanyang mga disciples, yung kasama niya, na pumunta doon sa tomb at alisin yung bato. So itong mga disciples na to, sina Peter, they are created tomb sa kanilang mga sarili. At nilagyan nila malaking bato yung kanilang buhay. At nandun sila sa upper room, natatakot sa kanilang buhay. Ayaw nila na alisin yung bato sa kanilang buhay. At
kasama na dito yung leader ng mga disciples. And that's Peter. Peter, alam niyo lahat ng ginawa ni Peter. He's the one who denied even knowing Jesus. So after Jesus was arrested, at ngayon, seems that si Peter still denying Jesus. So, kung alam niyo si Peter, yung nickname niya ay binigay ng ating Panginoong Jesus. Ano yung ibig sabihin ng salitang Peter? It means rock or stone. Di ba? Peter supposed to be the stone, the rock on which Christ will build His church. Sabi ng salita ng Panginoon. But dito sa first Easter morning, yung leader ng mga disciples nandun sa upper room. Nagmumukmuk, nalulungkot, may takot sa kanyang buhay kasama ng mga ibang disciples. Cowering in fear dun sa upper room. Kung titignan natin dito in Peter's case, that the stone Peter needs to roll away ay yung kanyang sarili. Di ba? Sometimes, totoo sa buhay din natin. Sa ating lahat. Di ba? Minsan, we get in our own way. Minsan, nagkikreate tayo ng sarili natin tomb sa buhay natin. At nilalagyan natin ng malaking tipak ng bato. A covering dun sa tomb natin. At yung covering na yun is our own self. Dahil nandun yung takot, nandun yung fear na kinukulong natin. Gumagawa tayo ng sarili nating tomb sa ating buhay. Tinatakpan natin ang ating mga sarili. Yun yung bato na yun. So, ang tanong sa atin, who will roll away that stone? Sino yung magtatanggal ng bato na yun? Well, after Jesus, nung siya ay nabuhay ulit, when Jesus rose from the dead, He did as He promised. Ginawa niya yung kanyang ipinangako. Nagpakita siya sa kanyang mga disciples. Jesus entered dun sa upper room and He rolled away yung mga stone. Inalis niya lahat yung mga bato. And He freed them of their fear, yung mga disciples. Tinulungan ng ating Panginoon itong mga disciples na to proclaim the good news to the world. That is part of the Easter miracle para din sa atin. Diba? Because if Jesus didn't free them o inalis yung mga bato o yung mga takot nila sa buhay nila that they created of their own, hindi natin malalaman ang salita ng Panginoon. Ang ating Panginoong Jesus, muli siyang nabuhay and enters sa ating mga buhay. And even dun sa mga ginawa nating tomb sa buhay natin and rolls away the stone that are keeping us from being all that God wants us to be. Pinalaya niya tayo dun sa mga takot na ginagawa natin sa buhay natin. Tinulungan niya tayong i-proclaim yung message sa buong mundo. Diba? If Jesus freed, pinalaya niya yung mga disciples at binigyan niya ng kalakasan to preach the world at inalis niya yung mga takot sa kanilang buhay. It's the same thing sa atin, like I said. When Jesus rose from that dead, nung nabuhay siya muli, at nung naniwala tayo at tinanggap natin siya sa buhay natin, He entered into our lives. Even doon sa sinasabi kong tomb na ginagawa natin sa bawat buhay natin. Siya yung nagtanggal ng mga bato na yon that keeping us
from being all that God wants to be. Pinalaya na tayo dun sa mga takot, mga pangamba na meron tayo sa buhay. That's what Jesus did dun sa mga disciples at sa atin. Buhay. At balikan natin yung mga babae. The woman, yung tatlo, si Maria Magdalena, si Maria na nanay ni James at si Salome. So, of course, they didn't need Jesus to come to the upper room. Hindi na nila kailangan na si Jesus pumunta dun sa upper room. Di ba? Meron, itong tatlong babae na to, meron silang lakas ng loob to go to the tomb themselves. Meron silang lakas ng loob, courage, para pumunta dun sa tomb ng ating Panginoon. Hindi na kailangan pumunta ni Jesus dun sa upper room para, magkaroon sila ng kalakasan. Even kahit hindi nila alam ano yung gagawin nila pagdating nila dun sa tomb, pero pumunta pa rin sila. At yung bagay na yon ay nagtuturo sa atin. Meron tayong malalaman dun sa bagay na yon. Sometimes we need to live dun sa mga tombs natin. We need to step out in faith. We need to trust God o magtiwala sa ating Panginoon that God will be there for us at tutulungan niya tayo in times of need. Yes, yung mga babae, they can't roll away the stone. Pero hindi nagpatigil sa kanila yun para puntahan yung libingan ng ating Panginoon. Diba? If Easter means anything sa atin, it certainly means that God will be with us. Always. Especially kapag kailangan natin ang ating Panginoon. Tingnan nyo itong babae, itong tatlong babae na to. Diba? They have the courage. They step out in faith to come to Jesus. Kahit hindi nila alam kung paano nila bubuksan yung tomb ng ating Panginoon Jesus. Diba? Hindi nagpatigil sa kanila yung malaking tipak na bato para puntahan ng ating Panginoon Jesus. Pero, meron din silang ginawa na, it needs to be fixed. So, kung babalikan natin yung ating verse, dun sa Easter morning na yun, nung nakarating na yung tatlong babae dun sa tomb ng ating Panginoon, nakita nila na yung bato is already rolled away. Nakabukas na yung tomb ng ating Panginoon. So, hindi nila kailangan mag-worry about that dahil nakabukas na pala, di ba? But then, may nakita silang, nakaputing damit doon. An angel of the Lord sabi, "Go and tell Peter and the other disciples that Jesus is going ahead of them to Galilee." Sabi ng angels. There they would see Him just as He promised. So, ano yung ginawa ng tatlong babae? Ano yung ginawa nila? They fled from the tomb, sabi, and said nothing to anyone. Dahil sila ay natatakot. So, even after we step out in faith, katulad ng mga babaeng ito, na si Maria Magdalena at yung mga kasama niya, we can still find ourselves stumbling. Dahil marami sa ating daanan, sa ating mga paths, na it turns out it's easy to stumble. Yung tatlong babae dito, tingnan nyo. They step out in faith. Nanampalataya sila dahil gusto nilang makita ang ating Panginoong Jesus. But, nung sinabi ng anghel, sabihin nyo kay Peter at sa mga disciples, ano sabi ng salita ng Panginoon dito?
wala silang sinabi kahit kanino dahil sila ay natatakot. So ano ba yung kinakatakutan ng mga babae dito? Perhaps na pagtawanan sila, na si Jesus ay pupunta sa Galilee. Paano pupunta si Jesus sa Galilee? Patay na siya. Or pagtatawanan sila dahil yung bato na alis mag-isa at yung Mesaya nawawala at meron kayong isang tao na nakita, na mysterious na tao at merong sinabi sa inyo. Kapag sinabi nila yun, mga matatakot yung ibang tao, di ba? Tama? Or natatakot sila sa mga disipulo ng ating Panginoon kung ano yung sasabihin nila Peter at ng mga disciples. Na baka sabihin ng mga disciples sa atin, nababalo tayo. Baka sabihin ng mga disciples sa atin na nakakakita tayo ng hindi nila nakikita. At isa pang katanungan nila, maniniwala ba sila sa atin? Dahil alam nyo, o alam natin lahat that woman noon sa panahon na yun ay hindi sila pinaniniwalaan. You know? Kung ang witness ay babae, it's wala po yung hindi sila pinapaniwalaan sa panahon na yun. So, yun yung pinapangambahan nila. Yun yung kinakatakutan nila. So, the women were afraid. And it's for good reason. Dahil sa panahon nila noon. Di ba? Dahil hindi sila pinaniniwalaan noon. Pero, yung fear na yon ay isang stone that needs to be rolled away. Na yung fear na takot ng tatlong babae na yun dapat alisin din sa buhay nila. Diba? But, kung babasahin natin thoroughly the gospel, it was rolled away. Tinanggal yun ng ating Panginoon. Yung takot nila. Dahil itong mga babae ito, kahit hindi sila nagsalita nung una, but kalaunan, sinabi nila, they tell the disciples that Jesus will appear to those disciples just as He promised. Diba? And nung sinabi nila yun, Jesus appeared at pinatawag niya si Peter for denying Him at pinangako ng ating Panginoon to send His Holy Spirit to them. At He helped them understand sa sinabi ng Panginoon na tutulungan ko kayo na maintindihan kung ano yung nangyayari. And that's the Holy Spirit. And ang ating Panginoon fulfilled the promise of Scripture. And He ascended into heaven and the Holy Spirit came. And every last stone in the lives of those disciples was rolled away. So lahat ng bato sa buhay ng mga disciples ay tinanggal ng ating Panginoon. Dahil there is no stone too large for God. Walang obstacle that God cannot remove sa buhay natin. Lagi nating tandaan. Ano yung proof ng resurrection para sa atin? Gusto niyo ba ng proof of resurrection? Para sa akin, wala nang mas convincing dito that Peter at yung mga disciples ng ating Panginoon na nandun sa upper room, natatakot para sa kanilang buhay, nakala dun sa upper room, ayaw nilang kumilos, ay naging pinaka-fearless na witness to the resurrection na we could ever imagine. Diba? Dahil they died for it. Sinakripisyo nila yung buhay nila. They're unafraid, unwilling na i-deny yung kanilang pananampalataya. That Christ died and rose again and promised na one day He will return. So wala nang mga tatapang pa sa mga unang disciples ng ating Panginoon. At walang bato na napakalaki that this world
will roll in front of them could stop them noon at ngayon. Hindi prison, hindi threat ng kamatayan or anything else sa mundong ito. Walang makakapigil sa kanila dahil kasama nila ang Panginoon. And that's a miracle. So what changed? Ano yung pagbabago? Bakit sila nagbago? Bakit from natatakot sila na ipangaral ang salita ng Panginoon, natatakot sila na pumunta dun sa tomb ng ating Panginoon? Bakit suddenly na they are boldly sharing the story of Jesus sa buong mundo? Sino yung nagtanggal ng bato sa buhay nila? Sino ba? It was Jesus Himself who raised from the dead. It appeared to them, nagpakita ang ating Panginoon sa kanila at tinanggal na lahat yung bato na yun that were stopping them from doing His work. And after Jesus did that, itong mga disciples kasama si Peter fearlessly proclaimed the good news ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon Jesus. So no stone could trap them anymore. That's two is the miracle of Easter para sa kanila at para sa atin. So Easter is about an empty tomb. At marami pang iba. It's about our risen Lord, with us always rolling the stone at obstacles sa buhay natin. It's about God helping us na isa pamuhay yung buhay natin na walang takot. Following our risen Savior wherever He leads us. But tutulungan niya tayo to usher in God's way. Easter means sa atin na there is no tomb that God cannot free us from. Na walang libingan sa atin, walang tomb that ang ating Panginoon na hindi niya tayo kayang palayain. At walang bato na kahit ito'y gaano man kalaki sa buhay natin, that God cannot roll away. Regardless kung paano ba napunta yung bato na yun sa buhay natin. God doesn't want us to stay there. Ayaw ng ating Panginoon na tayong manatili doon sa tomb na ginawa natin. Doon sa bato na pinagtakip natin. Doon sa tomb na ginawa natin. God doesn't want us to stay there. God wants us to be free. To live na mamuhay para sa Kanya. God wants us to free us from whatever is that keeping us na para mamuhay para sa ating Panginoon Jesus. So huwag tayong matakot. Maniwala at magtiwala tayo sa Panginoon. Believe in God the Son. Rejoice in God's love for you. Huwag tayong mag-worry about who will roll away the stone for you. Whatever the stone may be, for Christ is risen. He is risen indeed. So, ano ba yung bato na nasa buhay natin? Mga obstacles sa buhay natin ngayon. Nag-create ba tayo ng sarili natin ito? At, nagmumukbang ba tayo dahil sa mga obstacles sa buhay natin? Hindi ba natin matanggal-tanggal yung bato na napakalaki sa buhay natin? Well, trust in God. Believe in God. Believe in Jesus Christ that He died and in the third day He rose again.
kapag tayo naniwala, nanampalataya, there's no big stone para sa ating Panginoon that He cannot hold away sa buhay natin. Malalampasan lahat natin yan sa tulong ng ating Panginoon. He can take away lahat ng stone na yan sa buhay natin na napakalaki. Basta manampalataya lang tayo, maniwala lang tayo. Sabi nga, di ba, sabi ng Bible, kung meron kang pananampalataya, you can move mountains. If we have faith in God, if we believe that He is alive now, if we believe that He died for us, if we believe na nandito siya sa buhay natin, kahit gaano man kalaki yung bato na yan sa buhay natin, He can roll away. He can take it away kung tayo naniniwala at nagtitiwala sa Kanya. Indeed, dahil ang ating Panginoon ay nabuhay na ulit. He is risen. Indeed. Hallelujah. Let's pray. Panginoon, salamat po for this wonderful morning that you've given us. Thank you for your love, your grace, and mercy. We pray, Panginoon, that you continue na ikaw ang mamuhay, Panginoon, manatili sa bawat buhay namin, Panginoon. Ikaw yung mamuna sa buhay namin, Panginoon. Lord, naniniwala at nagtitiwala kami sa iyo, Panginoon. Ikaw yung kikilos sa bawat buhay namin. Na walang malaking bato na hindi mo pwedeng kayang tanggalin sa bawat buhay namin, Panginoon. Because, Lord, alam namin, Panginoon, that you are there in heaven, Lord, alive, Panginoon. You rose again from the dead, Panginoon. So thank you so much for the hope that you've given us. Pray again na gamitin mo kami as an instrument, Lord, to give you glory and praises, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you for the life, Panginoon. Thank you for the sacrifice that you've given us, Lord. We know, indeed, you are risen. You are alive, Panginoon. We love you. We praise you. In Jesus' name we pray. Amen. Happy Resurrection Day. Read your Bible and say your prayers and love one another. Huwag po kayong maalis. Meron tayong sopas pagkatapos ng ating service. So let's stand and worship the Lord.
tanggalin, Panginoon, ang mga bato, Panginoon, bigat sa aming mga puso, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon, magkatiwala natin sa iyo, Lord. Salamat, Panginoon, sa umaga ito na weekend. Rejoice, Panginoon, magalak kami, Panginoon, God, dahil muli kayong nabuhay, God. Salamat, O Lord, salamat sa buhay ng pag-asa, Panginoon, salamat sa pagmamahal, God, at salamat sa lahat-lahat, O Lord. Napakabuti niyo, Panginoon.